God. Yan. O kalooban ng Panginoon. Alam natin na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Sino naniniwala doon? Yan. Hindi tayo nilikha o hindi tayo galing sa ibang nilalang. Yan. Kundi tayo ay original. Yan. Hindi tayo na-develop lang, makatulad ng pananaw ng iba. Parang nag-evolve ka lang. Parang gumanda lang mula sa hindi magandang lahi. So, hindi ho ganun. Tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos. At gaya ng alam natin, in the book of Genesis, kung babasahin po natin doon, lahat ng bagay na nakikita mo sa paligid mo, nilikha yan ng Diyos sa mga hayop, mga halaman, etc. etc. Nilikha yan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Diba? Sinabi niya lang, hindi nagkaroon. Magkaroon ng ibon sa impapawid o mga lumilipad. Magkaroon ng isda sa tubig. Magkaroon ng ganito, ng ganyan, at nagkakaroon. Pero nung nilikha ka ng Diyos, hindi niya sinabing magkaroon ng tao. Kundi nag-usap sila, and then nagdesisyon sila sa isang desisyon, pagkakaisa na likhain natin, sabi ng Diyos, ang tao ayon sa ating larawan. Yan. So, ibig sabihin, yung larawan na yon na binanggit doon, hindi yung larawan na kawangis, yung kamukha kanya. Diba? Minsan yung larawan na ganon. Kundi yung katangian na mayroon siya. At isa nga doon ay yung mayroon siyang sariling kalooban. At yun din ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya yun ang pinagkaiba natin sa lahat ng nilikha. Mayroon kang free will na tinatawag. Kalayaan. And that's very powerful. Alam nyo ba? Kasi dahil sa kalayaan na yan, pwede mong suwayin yung mismong nagbigay sa'yo ng kalayaan na yan. Ganyan kakapangyarihan. Ganyan. Tayo, nirespeto ng Panginoon. Mataas ang paggalang niya sa kanyang nilikha, nakawangis niya. Yung pagtitiwala. Dahil alam nyo, yung gift na yan o yung kalayaan na yan na ibinigay ng Diyos sa atin ay pwede yung ikapahamak natin. At maraming nangyayari niyan. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit anong nangyayari, ganito, ganyan. Because of that, dahil sa bagay na yan. Kaya lagi yung sinasabi, kung mayroon mang dakilang gift o regalo ng Diyos sa tao, maliban sa kanyang bugtong na anak, is your freedom, your will. Kaya tayo, galit na galit tayo kapag nakukontrol tayo. Tama? Naiirita ka. Pag yung teacher mo, talagang, dapat ganitong gawin nyo. Naiirita. Diba? Sa bahay nyo, mga kamag-anak. Diba? Kasi yun ang kuha natin yung gusto natin malaya. Kasi yun ang gift talaga na ibinigay ng Diyos, katangian. Okay? Kaya, dahil mayroon tayong will, dahil mayroong will ang Diyos, mayroon din tayo. Yun ang pag-uusapan natin. Ngayon, pag-uusapan natin is the will of God. Siyempre, yung nagbigay, yung kalooban na nagbigay ng kalooban mo. Yung, ano ba sa kalooban pang ibang term? Nais mo, diba? O gusto mo. Yung gusto na nagbigay sa kagustuhan mo. Parang mas... yun na lang, diba? Yung will mo, yung choice mo. Yan. Yan, yung pagpili mo, kakayanan mong mamili. Kasi ayaw ng Diyos yung kinokontrol tayo. Kaya ang pag-ibig ng Diyos nagpapalaya. Tandaan niya na hindi nang babandage, hindi nang kokontrol. Kaya kapag kinokontrol ka na ng sinasabi mong mahal mo o nagmamahal sa'yo, hindi yung totoong pagmamahal. Huwag kayong maniwala doon. Hindi, mahal lang kita. Anong mahal? Ang totoong pagmamahal, nagpapalaya. Hindi kanya mahal. Ang mahal niya yung sarili niya. Ha? Yun yung mahal niya, yung sarili niya, hindi ikaw. Hindi totoo yun. Kasi ang tunay na pag-ibig, nagpapalaya. Bakit? Bakit nagpapalaya? Kasi nagtitiwala.
Di ba? Nagtitiwala sa'yo. Ay kung kada kilos mo na lang, kailangan alam niya, di ba? Lahat ng account mo, kailangan social, kailangan alam niya yung password. Di ba? Lahat ng kausap mo, ka-chat mo, kailangan, para bang nananaka, di ba? Possessive ng tawag doon. Ang Diyos nga, hindi tayo ginanon. Ibang tao pa. Kasi ang Diyos, yung totoo, yung pagmamahal niya, totoo. Hindi katulad ng iba. Mahal kita, pero ang totoo, yung sarili niyang mahal niya, hindi ikaw. Anong tingin sa'yo is a thing, isang gamit lang, isang bagay, hindi tao. Yan talaga, ang totoo. Yan ang masakit na katotohanan. Kasi kung tao ka, alam niya may damdamin ka. Diba? Na pwedeng masaktan. May karapatan ka na pwedeng maisantabi. Yeah. O may consider yung mga ganon. Kaya, yan ang pag-uusapan natin ngayon, the will of God. Okay? So, tingnan natin. In Romans, tingnan natin, para basahin natin lahat. Yan. Sa NASB tayo ngayon. Sabi niya, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may be proved what the will of God is, that it's good, acceptable, and perfect. So, ang sabi niya, huwag kayong makiayon sa pamantayan o takbo ng mundo. Huwag kang sumunod sa daloy. Kung ano yung uso, nakikiuso ka. Hindi ganon. But, sabi niya, magbago kayo. Ano yon? Sa pamagitan ng pag-iisip. Diba totoo naman? If you control the mind, you control the person. Kaya very powerful yung ma-deceive ka. Kasi yung mind mo, yung perception mo, nagbabago, so i-control. Alam nyo ba kung bakit ang China naging communist nation? They control the mind. Si Mao Zedong nagpalabas ng maliit na libro, yung Red Book. At noong tinuro mula sa bata hanggang pinakamatanda. Until he controlled the whole nation. At naniwala sa prinsipyong ito. Hindi naman communist nation ang China. Original. But they control the mind. Kaya napakahalaga yun. Kaya tingnan nyo, yung mga taong mga kulto, lagi nilang inuulit-ulit yung bagay na alam nila pwedeng magamit to control the mind of the people. Para sumunod sila. Kaya mayroon tinatawag na bulag na tagasunod. Blind follower. Kasi kung ano na lang yung sinasabi ng leader, yun na lang ang. Kaya pansinin nyo sila. Wag na lang kung baka mamaya panuorin nyo ng panuorin. Pero kung mapapansin nyo, kung makakapanood man kayo, hindi nila ina-encourage, magbasa kayo ng Bible, mag-meditate kayo. Study the Bible, the Word of God. Kasi ito yung totoong nagpapalaya. Yung salita ng Diyos. Hindi kung ano lang yung sinasabi nila. Bakit ayaw nilang gawin mo yon? Kasi nga, alam nila, kapag nalaman mo yung totoo, sabi niya, the truth set you free. Ayaw nilang malaya ka. Gusto nila, makontrol yung mind mo para maniwala ka, everything, bawat sasabihin nila. Oo ka na lang ng oo, mali man o tama. Kaya nga ito yung sabi ng Panginoon, ito sabi ng renewing your mind. Paano magpapabago? Kailangan magbago muna yung pag-iisip. Kaya sa FDS, lagi kong sinasabi sa mga magulang, kahit pa ilang presidente, kahit ilang pang FDS ang dumaan, kung walang pagbabago ang pag-iisip nyo, ipapamana nyo pa rin sa mga salinlahi ang kahirapan. Walang magbabago. Magbago muna yung pag-iisip mo. And then, everything will follow. This is powerful, the mind. Kaya nga sabi niya, yan, magbago kayo ng pag-iisip para mapatunayan nyo, malaman nyo kung anong kalooban ng Diyos. Kaya hindi mo talaga malalaman ang kalooban ng Diyos kung walang pagbabago. Pagbabago sa pag-iisip muna. And then, susunod na lahat yan. And then, ano ba yung kalooban ng Diyos? In general, and then, ano yung kalooban na yun? Ano yung maganda? General yan, di ba? Very broad pag sinabing good. Di ba? Very broad. Pero mayroong isang
Mas specific, acceptable. So, dapat katanggap-tanggap yung mabuti na yon. Kasi may mga mabuti na hindi naman katanggap-tanggap talaga. Yung nga sabi ko, may mga hindi naman talaga kasalanan, pero hindi nakatanggap-tanggap. Ngumingiti ka nga, ngiting aso naman, kasalanan bang ngumiti? Hindi. Pero kung ngiting aso, hindi katanggap-tanggap. Ba? It's good to smile. Tama? Pero smile like a dog. Hindi katanggap-tanggap. Pero maganda. Diba? Kaya sabi niya, good. Ano yung kalooban ng Lord? Dapat good. In general yan. And then, mas isip-isip kaya, acceptable. And then, mas pinaliit pa niya. Perfect. Nagagamit ko yung marketing strategy. Kailangan mas specific ka pa sa audience mo. Kailangan mas maliit para sa ganon, mas marami ang potential na buyer. Opo. Yeah. Yung perfect. Diba? Kasi hindi lahat ng good, perfect. Hindi lahat ng acceptable, perfect. So, kailangan, yung acceptable na yon maging perfect siya. So, makita nyo, tumataas yung level. Diba? Good, acceptable, and perfect. Kaya ang kalooban ng Diyos, progressive yan. Hindi yung, ano lang yung alam mo ngayon, 10 years ka na, ganun pa rin. Dapat nagpo-progress. Kaya ang will ng Lord, dalawa lang yan. In general na alam natin. Ano yon? Perfect and permissive. Di ba? Alam na natin yan. Pero ngayong hapon, hindi lang yun. Sabi ko nga, the more na nakikilala mo yung tao, diba, alam mo, paborito nito, burger lang. So, alam mo na. Pero habang tumatagal, magkasama kayong kumakain, diba, nakikilala mo siya, diba, ibang burger pala yung mas gusto niya. Big Mac pala. Ibig sabihin, di ba, lumalalim yung pagkakilala mo sa kanya, so nagiging mas specific yung target mo naman, yung kalooban niya. Kaya mas, parang bilhan mo ng burger, okay, good. Yeah? Pero habang tumatagal, nalaman mo, mas maganda para sa kanya, gusto niya to. So ngayon, bibigyan mo siya, mas acceptable na. Ngayon, na-target mo, ang gusto niya lang pala ay burger na ganito. Nakuha mo na ngayon, na-perfect mo na ngayon yung burger na gusto niya. So, every time nabibigyan mo siya, kahit mainit ang ulo, napapangiti na yan, napapakiss na sa'yo. Pasalubong mo, burger, anong burger yan? Alam mo na yun. That's a perfect. Ano yan? Yan ang kalooban ng Lord. Diba? Kaya tayo, dapat ganun din. Diba? Habang dumadami, so, mas nagiging mas specific. So, sabi niya, acceptable and perfect. Okay? So, una, siyempre, magsimula tayo sa mga kwan lang naman to. Ilan ba to? 20 ba? Rick. Yan. Sinyasan mo ako, Rick, kapag alas 7 na. Baka sumobra. So, una, moral will. Yan. So, alam na natin yan. Ano ba yung moral? Diba? Hindi tayo tao. Sorry. Hindi tayo hayop. Anong pinagkaiba ng hayop sa tao? May moral. Dahil ang Diyos, may moral siya. So, moral, general term yan. O napakadaling intindihin. Alam na natin yan kung may moral. Kaya nga sa school din, meron yung GMR, good moral and right conduct. Kinukuha yun. Tama? Di ba? Kinukuha pag Ibig sabihin, para malaman ng ibang school kung maganda yung moral mo sa school. So, tayo, ganun din. Meron tayong moral will. May kalooban ng Diyos, yung moral will. Yan, napaka-broad na yan. Ano ba to? Ito yung moral law. Siyempre, ano ba yung moral law? Alam na natin yan. Una, yung 10 Commandments. Kumbaga, alam na natin, sabi niya, matanda ka na, alam mo na yung tama at mali. That moral. Okay niyo yun?
So, yan yung sinasabi niya, moral values because of God created us in His image. Yung Ten Commandments, moral law yan. Alam na natin yan. Alam niyo yung Ten Commandments? Sino nakakaalam nun? Hindi ko sinasabing memorize nyo. Tinatanong ko kung alam ninyo. Mababasa niya, Exodus chapter 20. Pero ang basahin ninyo, yung nasa Bible, hindi yung nasa harap ng mga malalaking simbahan. Dahil kulang yun. Hindi yun perfect, hindi yun totoo, hindi yun yung kabuuan. Okay nyo? Basahin nyo. Para ma-observe lang ninyo, mapatunayan ninyo. Basahin nyo yung Exodus chapter 20, yung 10 Commandments doon, and then, screenshot nyo kung kinakailangan, then pumunta kayo sa harap ng malalaking simbahan, yung mga nakalagay doon na tablet na malaki, basahin nyo, ikumpara nyo kung ano makikita nyong kulang. Hindi ko sinasabing mali, kulang. O itinago. Nung panahon pa, di ba? Daang taon na ang nakalipas, itinago yan sa mga mamamayan. Anyway, moral will. O, di ba? Yan. So, number 2, providential will. Yan. Ito, medyo na tayo. Di ba? Romans chapter 8, verse 28. Yan, sabi niya, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sinong umiibig dito sa Diyos? Kung iniibig mo ang Panginoon, sabi niya, ang Diyos gumagawa para sa ating ikabubuti. Providential, kaya tinawag natin providential, ito yung mga nangyayari sa buhay natin na madalas nangyayari kasi wala tayong kontrol. Po ba? Ito yung mga nangyayari na ginagamit ng Diyos, sabi niya, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ito yung mga pangyayari na ayaw nating mangyari, pero ginagamit pala ng Diyos para mangyari yung ikabubuti natin. Halimbawa, you do your best, nagpuyat ka, ginawa mo talaga ang lahat, nag-review ka. Pagdating ng isang bagsak pa rin. Gusto niyo ba yung gano'n? Siyempre, hindi. Di ba? Ito yung mga pangyayari na may nakikita kang kamag-anak o sino pa man, ginawa mo lahat ng tulong. Nakaya mo dahil naawa ka o mahal mo siya, etc., etc. Pero pagdating ng panahon, lulukuhin ka lang. Ito yung mga pangyayari na ibinigay mo na halos buhay mo ng pagmamahal. Pero nalaman mo, meron pala siyang iba. Out of control. Sino may gustong ganon? Meron bang gustong ganon? Of course, wala. Di ba? Kakakalikot mo, nakuha mo yung cellphone niya, nalaman mo, ano ang mga to? Kaya pala ayaw ipahiram sa akin. Huwag ko naman sabihin, pakialaman nyo lahat ng cellphone nila. Pero ang point dito, ginawa mo ang lahat. Pero ang ginanti ng tao, ng mundo, ng sitwasyon, ng mga circumstances, hindi umayon sa inaasahan mo. Pero hindi natin alam, ito pala yung mga bagay, masakit, pero ito yung mga bagay, mahirap, pero ito pala yung mga bagay na paghahanda sa atin ng Diyos. Kaya nga sabi niya, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umuibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang kalooban. Noon may nagsasabi, minsan nagtatanong sa akin, Pastor, ganito naman ginawa ko. Hindi ako nakatanggap, hindi ako nakapag-abroad. Sinasabi ko, you should be thankful pa rin. Dahil pag nakapag-abroad ka, alam mo ba kung anong mangyayari sa'yo doon? Diba? Hindi man natin alam eh. Pero siyempre, gusto natin. Maganda naman yung pangarap ko para sa pamilya ko, future namin, etc. Okay na tayo doon, hindi tayo magtatalo. It's good. Pero, alam mo ba? Diba? Baka may mas magandang plano ang Diyos. Purpose, bakit niya naging ganon? We don't know eh.
Hindi natin alam yung future, pero ang Diyos alam niya yung mangyayari. Are you there? But of course, hindi ko sinasabing madali. Mahirap talaga. Mahirap tanggapin. Yung nga sabi ko, kung halos lahat ng effort mo o kapalit na halos buhay mo, ginawa mo, binigay mo, biglang nangyari, ang laking question mark. Diba? Bakit? Pero hindi natin alam, kung mahal mo ang Diyos, ito yung mga ginagawa pala ng Diyos para. Kaya sabi, si David, sinong pinatay niya? Yan. Pag sinabing David, ano agad pumapasok sa isip niyo? Goliath. Pero alam niyo ba, bago napatay ni David si Goliath, anong mga pinatay niya? Ano ba? Nang walang alam, walang nakakaalam nun. Pero nung pinatay niya yung Goliath, doon siya naging sikat. Pero yung pinatay niya yung mga oso, mga leon, walang nakakaalam nun, siya lang. Kaya sa buhay natin, kailangan patayin muna natin yung mga leon bago tayo mag-expect na may Goliath tayong mapapatay. Anong mga leon sa buhay mo? Mga maliliit na battle na ikaw lang in your private life, private thoughts. Ano yung mga leon na yun na umaatake? Na walang nakakaalam. Ikaw lang at ang Diyos. Pag hindi mo kayang patayin yan, don't expect na makakapatay ka ng Goliath. Ano nga, pag nakarating ka na doon sa puntong yon, ibig sabihin, may papangalandakan na ng Diyos yung ginawa niya sa buhay mo. Malalaman na ng mga tao, ng buong mundo, ng mga kamag-anak mo. Yung personal battle mo ngayon, personal cry out mo sa Diyos, personal prayer mo, battle mo sa Panginoon, walang nakakaalam. Pero darating ang araw, ipangangalandakan niya ng Diyos. Makita, magugulat na lang sila. Amen? So, tingnan mo, ano ba yung mga leon na umatake sa'yo? Pag inaatake ka ng leon in your personal battle, meaning inihahanda ka na ng Diyos to kill Goliath. To kill giant. Okay? Providence, yan tinatawag, of the will. Yan yung providence. Mga nangyayari, mga bagay na minsan di natin talaga maintindihan, pero dahil mahal mo ang Diyos, may ginagawa pala ang Diyos. Kaya ka pala iniwan, galit na galit ka, minahal mo siya, di ba? Kaya ka mo lang iniwan, yung pala, 5 years from now, o 10 years, hindi mo alam. Di ba? Merong parang mas better na inihanda ang Diyos para sa iyo. Kaso lang, siyempre, hindi mo agad matatanggap yon. Kasi nga, kaya sabi niya, alam natin na sa lahat ng bagay, alam niyo, yung mga previous verse nito, ang tinutukoy niya dyan, di ba, yung mga pangyayari sa buhay natin. Kaya nga sabi niya, dapat alamin mo yon na ang Diyos, gumagawa siya. Kasi mahal ka niya, mahal tayo, kaya yung mga bagay na nangyayari, hinahayaan niya yon o nangyayari, ginagawa niya yon para ihanda ka sa ikabubuti mo. Okay? That's the providential will. Next. Yan. Ito naman, kalooban ng Lord na ito, lahat tayo ay hindi pare-parehas. Ibig sabihin, we are unique, created by God. Amen? At dahil yan, meron din tayong kanya-kanyang gift and talent. Magkakaiba. Kaya, meron yung tinatawag na individual will ng Lord sa atin. Kadalasan yan, kuminsan, ito yung mga tawag ng Panginoon sa'yo. Kaya nga, napaka-crucial yung pagpili ng karir. Kasi diyan ka ba tinawag? Kasi alam nyo, kahit kuminsan, hindi na issue yung laki ba ng sweldo, ano, ang issue dyan, are you satisfied? Are you enjoying what you are doing? Because that's who you are. Dahil yun ka. Kaya minsan di issue yung salvation tuloy. Yung sweldo.
Ang issue dyan, nag-i-enjoy ka ba sa ginagawa mo? Kasi kung habol mo sweldo sa karir mo lang, sigurado yan, magsasawa ka. At yung iba nga, ang laki na ng sweldo, nag-resign pa rin. Bakit? Kasi hindi naman yun talaga sila. Purpose lang para kumita, para ganito, pero ang totoo, hindi naman talaga sila. Kaya napaka-crucial yan. Kaya kayo, mga nag-aaral pa lang, dapat pag-pray nyo talaga. Ano talaga yung tawag mo sa Panginoon. Yan yung mga individual o specific will sa buhay natin. Ano ba yung talent mo talaga? Ano ba yung, sabi ng Bible, ang Diyos ang naglalagay sa puso natin ng desire sa gusto natin. Yung desire na gusto ng Diyos. At siya, sabi niya, ang tumutulong. Kaya sabi niya, yung bagay na magagandang bagay na pinasimulan ng Diyos, tatapusin niya yon. Kaya kung inilagay sa puso mo ng Diyos yung desire na yon, hindi mo na po problemahin yon. Siya rin ang tutulong sa iyo. Hindi katulad ng magulang mo. Ganitong gawin mo. Ganitong kunin mo. Pero hindi ka naman yan matutulungan kapag, diba? Hindi ka na masaya. Hindi ka na satisfied sa ginagawa mo. Meron nga akong naging kaibigan noon na pastor. Alam niyo ba, yung ano ba yun, sa barko? Ano tawag doon? Cruise ship. Ship sa doon. Magkano sweldo niya isang buwan? Alam niyo ba kung magkano? Mga ganon? Mababa dyan, 120,000 a month. Monthly yun. Mga cruise ship, di ba? Lalo na kung mga high-end, hindi lang 120. Kung ikaw, as normal person, yung sinabi kanina, katulad ka ng mundo mag-isip. Di ba? Isang kabaliwan na iwanan mo yun. Kapalit ng pagpapastor na walang tiyak na kita. Di ba? Pero bakit niya nagawa yun? Because the specific will. Di ba? O yung individual will. That's the calling of God. Kaya niyo yun? Meron kaming mga isang negosyante na doon sila yumaman, doon sa negosyo na leon, sa motel. Tapos dumating yung panahon, na-convert siya, and then binago niya yung, anong tawag doon, yung way ng negosyo. Sabi niya, dami ko ng pamilyang nasira. Ay, motel siya. So, milyon ang kinikita niya. Ngayon, ginawa niya ang family, kaya nga inimbita kami, pinag-pray namin, diniliver namin yung mga lugar. Ayan, natulog nga ako dun eh. Mag-isa ako, laking kwarto, tapos ang daming, may jacuzzi siya. Tapos sa kama, ang dami pang, ano ba ito, nagbibitin, di ba? May bitinan pa na gano'n. O ano. Kaya sabi ko, talagang pag nandito ka sa loob, may espiritu talaga, maiisip mo talaga yung makamundong. Kapatid nga, pagpasok mo sa banyo, ang ganda ng banyo, makita. Yung design, talagang pangkuan eh. Kaya sabi nila, babaguhin po namin yung design, yung atmosphere ng buwan. Kaya yun, pinag-pray namin. That time, panahon pa ni Lim, umalis, bumalik si Lim. Sabi nga daw sa kanya ni Lim Mayor Lim you're crazy. Sira ulo ka na, nasisiraan ka na ng ulo. Biyon mo kung makita ng milyon isang araw, tapos pagpapalit mo sa walang katiyakan. Kasi limitado. Hindi ka pwedeng pumasok doon kung wala kayong patunay na mag-asawa kayo. O kaya family, yan, tanggap yan. Saka kung dalawa lang kayo, babae at lalaki, hindi ka pwedeng pumasok doon kung wala kang patunay na marriage contract or picture man lang nung kinasal kayo, yung mga ganon. Pag hindi ka makakapasok doon. Ay, ganon sila kilala. Ay araw-araw. Kaya sabi niya, milyon ang kinikita niya isang araw. Ngayon, may utang pa siya. Kasi kailangan pasweldohan yung mga tao. Hindi niya pwedeng tanggalin yun. Kaya kailangan, sustain niya talaga. Pero yun ang tawag ng Panginoon sa kanya. Hindi ho madali yun. Sa inyo,
Di ba? Ihingi ko na lang ng tawad to. Ngayon ako minsan perception ng makamundo. Pag nakatingin ka lang doon, hindi ka doon sa kalooban ng Lord sa buhay mo. Hindi ko madali yun. We are in the material world, so we need material things. Financial. Hindi ka mabubuhay ng normal. Tama? Tanggapin natin ang katotohanan. Huwag tayong lokohan dito. Magplastikan pa. Kailangan talaga natin yan. Kaya nga nilikha ng Diyos ang mga silver and gold is mine, sabi ng Diyos. And yan, tatalikuran mo yon para sa kalooban ng Diyos. Amen? Pero, gagawin mo yan if you're sure. Kaya nga sabi ko sa inyo, napaka-crucial yung pagkuha ninyo ng career na tatahakin ninyo. Yan ba yung tawag sa iyo ng Panginoon? Amen? Kaya sa mga nag-aaral pa lang, you have opportunity. Do your best. And ask God for wisdom. Individual. Ano yung kalooban ng Lord sa buhay mo? Pero in general, siyempre moral. Diba? Sisimula doon. Kapag yung moral, hindi mo palang hindi ka makakapasok sa number 3. Ano ba yung moral? Estudyante ka. Nagpag-date ka kung saan-saan. Moral ba yun? Diba? Hanggang nabuntis na. Tapos sabihin mo, blessing ni Lord. Kaya ang tanong, that's a moral. Diba? Ganun kung minsan, yung palusot na lang. Thank you, Lord, for the blessing. Naging blessing na yun. Because hindi naman natin kinukuha yung bata, di ba? Walang kasalanan yun. Pero nadadamay minsan. Kaya moral muna, di ba? Magsimula ka muna doon sa number 1, then number 2, and then number 3. Di ba? Paliit ng paliit. Very specific. So, mahalaga yan. Kaya sabi niya, ang iba'y ginawa niyang apostol, ang Panginoon nagsabi niya ay ang gumawa, ang iba'y propeta, ang iba'y mangaral, ang magandang balita, iba naman ang may pastor at guro. So, mayroon tayong specific calling. Hindi lahat pastor, hindi lahat guro. Hindi rin lahat musician, hindi lahat song leader. Tama? Meron tayong kanya-kanya. Hindi lahat teacher. Pero ang sigurado ko sa iyo, kapag ginagawa mo kung ano yung will ng Lord sa buhay mo, kahit na anong hirap, I assure you, makakaya mo. Kasi ang magdadrive sa iyo, yung passion, yung love sa ginagawa mo. Yung pag-ibig mo sa ginagawa mo. Sa Diyos na nagbigay sa iyo. Hindi yung honor, hindi yung kung ano-ano pa. Susunod na yon, pero hindi agad-agad. Hindi madali. Okay? Promotion at kung ano-ano pa, kung sa trabaho man, career. Mangyayari man yon, pero hindi agad-agad. Okay? Pero dapat, yan. And then, next. Yan. Ito yung sinasabi naman natin kanina. Permissive will, ito naman yung mga bagay na ginagawa natin. Yung sabi ko kanina, kahit against sa kalooban na nagbigay ng will natin, ng kalooban natin. Pero, nagagawa pa rin natin. Kaya nga makikita mo, may mga nangyayari, di ba? Mga tao, kasi may will nga sila. Bakit nangyayari pa rin yun? Bakit may gera? Bakit nare-rape yung bata? Etc. etc. Hindi magagandang nangyayari. Kaya nga yung ibang mga hindi naniniwala o gusto mang maniwala sa Diyos, pero dahil sa nakikita nila, nakabase lang sila doon sa ano ba yun? Yung malapit o yung immediate na nakikita nila. Kasi ganoon naman tayo kadalasan, di ba? Kung ano yung nakikita mo, yun na. Hindi mo nakikita yung mangyayari sa inaharap o ano pa man. So dahil doon, ginagawa nila yung gusto nila, ang tawag doon, permissive. Hinayaan lang ng Diyos. Kasi nga, nirespeto niya yung kalooban mo. It's a powerful. Yan, tinatawag nila na permissive. Kahit ayaw niya, pero dahil ginawa mo, wala siyang magagawa. Hindi dahil hindi niya kayang gawin. But they respect your will. Kasi alam niyo, kapag dinisrespect niya yon, pati sarili niya, dinisrespect niya na rin.
Kanya yun? Pag hindi kanya nirespeto. Kaya ang Diyos, lagi kong sinasabi, hindi siya nakikialam sa buhay ng may buhay unless payagan mo. Hindi katulad ng kapitbahay mong marites. Wala kang pinapasweldo pero binabantayan buhay mo. Diba? Kaya meron yung sabi, kayo nagbabantay ng buhay, dapat may talent fee kami. Kasi wala kayong drama, wala kayong balita kung wala kami. Oo nga naman, di ba? Pero, ang Diyos hindi siya ganon. Hindi siya manghihimasok sa buhay ng may buhay. Kasi kung ganon, wala na tayong problema, tama ba? Wala na tayong problema. Hindi na kailangan mamatay si Jesus sa cross. Kasi hindi naman tayo nilikha ng Diyos na robot. Robot nga ngayon, nag-high-tech na rin. Kahit yung gumawa, kaya na niyang robot lang yon. Nakaka-adapt siya ng sarili niyang minsan wala na sa program yung ginagawa niya. Shutdown nila, sinisira nila. Kasi delikado na. Mamaya magkatotoo yung mga movie na napapanood natin. Kaya sabi ni Elon Musk, darating ang panahon, AI is more dangerous than nuke. Kinakatakutan natin mga bomba na ibabagsak sa bansa natin, mga missile. Pero baka dumating ang panahon, o darating ang panahon, ganun yung pagkabanggit niya eh. Time will come. Hindi na bomba ang katatakutan natin, AI na. Mas matalino na sa tao. Pero ewan ko lang kung maabot pa natin yon. But anyway, kaya sabi niya rito sa Samuel chapter 8 verse 9 to 10, ang kwento nito, yung mga Israelita ay nainggit doon sa mga kapwa nila, ibang bansa, o yung mga kapitbahay nila. Kasi wala silang nakikitang physical na hari. Kasi noon, ang government ng Diyos is theocratic government. Ibig sabihin, Diyos ang naglilid mismo. Direkta. Kaya nga, Diyos, then yung propeta, sabihin niya sa mga tao. Yan, ganun yun. Kaya nainggit sila, hindi, dapat magkaroon din kami ng sariling hari. Kaya nag-people power sila. Pumunta sila kay Prophet Samuel, kasi si Samuel, siya yung kinakausap ng Diyos para sa kanila. Kaya pumunta sila sa kanya, nag-people power sila, kaisa sila. Kaya alam nyo, hindi lang tayo nagpauso ng people power. Una na sila. Diba? Diba tayong gumawa ng history, unang-una. Naitala ang Pilipinas sa mapa ng mundo because of people power. Diba? Yung 1986 evolution. Then, ginaya na rin ng mga ibang bansa. Tayo nagpauso. Anyway, ganyan ginawa nila. Kaya sabi niya, lumapit si Samuel kay Panginoon, kaya sabi ng Panginoon, sagot niya, kaya gawin mo ang kahilingan nila. Pero bigyan mo sila ng babala kung ano ang gagawin ng haring mamumuno sa kanila. Ayan, sinabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, kaya gawin mo ang kahilingan nila. Mamili ka ng hari. Sinong first king of Israel? King? Ayan, King Saul, di ba? Sinabi ni Samuel sa mga Israelitang humingi ng hari ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Ayaw ng Diyos, gusto ng Diyos siya yung maghari sa kanyang bansang pinili. Pero yung mga tao, gusto nila, mayroon sila nakikita na hari na physical. Kaya sabi niya, ang hari na ito, pagmamalupitan kayo, pahihirapan kayo, etc., etc. Pero hindi, gusto namin. Bakit siya pinayagan? Yan yung tinatawag na permissive. So, nangyari nga. Diba? Sa bansang Israel, alam natin yung kwento ng bansang Israel. So yan, sa atin din, may mga ganun din. Sabi ng Panginoon, huwag. Ay gusto mo. Diba?
Mamaya, naranasan mo yung consequence, nangyari mo yung pwedeng mangyari, ayan, tatampo-tampo tayo sa Diyos. Sisisihin natin ang Diyos. Kaya may kasunod dyan eh. Anong next? Yan. Diba? Alam mo na mali, pero alam natin na mali. Kaya tawag dyan, revealed will. Ipinahayag na ng Diyos yung kalooban niya. Alam mo na yon, alam na natin, pero sinaway pa rin natin. Diba? Alam na natin. Kaya sabi niya, all Scripture is given by God. Binigay ng Diyos lahat ng kasulatan o yung Bible. And all Scripture is useful for teaching and for showing people what is wrong in their life. Kaya yung iba ayaw magbasa ng Bible. Ha? Yan yung revealed will of God. It is useful for correcting faults. Sino ba naman gustong makorek? Diba? Mataas ang ego mo, magaling ka sa sarili mo, o alam mo, feeling mo magaling ka, sabihan ka ng mali, sigurado, may irita ka. Diba? Pero sabi niya, ang Bible na ito, ang salita na ito, correcting faults and teaching the right way to live. Kaya minsan, may mga Kristiyano nagtatanong, ano ba yung will ng Lord sa akin? Yung revealed will na nga lang, hindi mo pa, gusto mo pa yung diba? Yung specific o special will ng Lord. Hindi mo talaga makuha yun. Kasi nga, ito pa lang, hindi mo na matanggap o hindi mo na mangyari, hindi mo na masunod, hindi na natin magawa. Ako nyo yun? Number 1 nga lang, hindi natin magawa, hindi natin masagot. Ha? Masagot. 1 plus 1, hindi mo masagot. Palagay mo, square root of 9 o ano ba mga kon yun? Ba? Kaya mong sagutin? Palagay nyo. Square root of 10. Ano ba yung mga kon sa algebra? Kaya mo ba yun? 1 times 1 lang, hindi mo pa kaya. Nakanya yun? Ganyan ang kalooban ng Lord. Kaya nga, meron siyang revealed. Kaya may Bible, kaya lagi natin sinasabi, we encourage you to read the Bible, meditate, study it. Kaya sabi ng Joshua 1:8, di ba? Meditate day and night. Bakit? Sabi niya, para masunod mo. Ibig sabihin, hindi kasi basta nabasa mo lang. Diba? Totoo naman yon. Minsan mo lang nabasa, kaya ko na to, alam ko na to. Ulit-ulitin natin yun. Kaya revealed will. Diba? Kailangan meditate natin. Sabi niya, gabi at araw. Umaga at araw. Day and night. Araw at gabi. Diba? Kaya kung nagsasawa ka na magbasa ng Bible, baka may problema na. Hindi yung Bible ang problema, ikaw na nagbabasa. Tayo na nagbabasa. Diba? Hindi talaga natin mamamaster yan. So, kailangan keep on meditating, reading. Diba? Kasi ang will ng Lord, hindi lang ito. Mayroon pa. Diba? Yung mga napag-usapan natin. Mayroon pa mga specific, mga mas detalyado na kalooban. But this is the general. Ngayon, kung itong general na to, hindi mo palang magawa, ngayon, gusto mo pa mag-promote, di ba, mas higher na revelation, hindi mo makukuha mo talaga yon. Kasi this one pa lang, hindi na natin makuha. Okay? Kaya sabi niya, reveal will. So, nasa Bible na. Kaya yung iba, ayaw yung will ng Lord. Pipiliin kung ano yung gusto. Di ba? Ay sabi, huwag kang makipamatok sa unbeliever. So, ganun lang kasimple. Pero, ginagawa nating komplikado. Diba? Kasimple. Huwag kang makipamatok. Tapos. Bakit hanap? Kasi pastor, ganito oh Lord, kung naman siya, mabait naman ganito nga. Diba? Ang dami nating ginagawa nating komplikado yung napakasimpleng bagay. Read the Bible. Sabi lang, ganun simple. Day and night. That's the revealed will. Tama? Kaya minsan, tatanong tayo. Minsan, kung ano-ano yung mayon lang dyan na dumating na magaling magsalita, mabulaklak ang kwan. Nadadaya na tayo. Nalilinlang na. Kasi yun ang purpose naman. Kasi hindi mo naman mamimemorize siya ng buo. Ay salute kung
malaki yung memory mo, di ba? Malaki yung lalagyan ng memory mo. Kaya mong i-memorize yung buong Bible. Pero hindi lang naman by memorize lang. Di ba? Yan? Sabi niya, meditate. Not memorizing, meditating. Ano yan? May pagkaiba yon, pero hindi naman yun tatalakayin natin ngayon. But, simply reading. Alam na natin yan, mangyayari yan. Kaya sabi niya, ibinigay ito sa atin para, ng Diyos, yan, para all scriptures, sabi niya, lahat ng kasulatan. Hindi yung papasahin mo lang, 1 John 1:9. Ang Diyos ay tapat, nagpapatawad. Ang Diyos ay pag-ibig. Alam na, ibig sabihin, pipiliin mo lang. Pero sabi niya, all scripture, lahat yan. Kaya nga, di ba, sinasabi ko din sa inyo, kung magbasa kayo ng Bible, huwag yung piliin. Ano yan? Chronological order. Mas maganda. Basahin nyo ng sunod-sunod. Chapter by chapter, verse by verse. Hindi yung kunin Bible mo, bubuklatin mo, ano kaya ang babasahin ko ngayon? Bukas na naman, ganoon na naman. So, hindi yung ganun. Okay? Next. Yan. So, ito naman yung tinatawag na conditional will. Gusto ng Diyos, pero may kondisyon. Ano yun? Sabi niya sa Isaiah, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. So may kondisyon. Kung susundin niyo ako, sabi niya, if you are willing and obedient, kung gusto niyo at masunurin kayo, sabi niya, you shall eat the good of the land. Kakainin niyo, matitikman ninyo ang mabuting ani sa lupain. But if you refuse and rebel, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken. Yan conditional will na tinatawag. Sabi niya, if you are willing and obedient. Dapat yung pagiging obedient mo, may kasamang willingness. Ibig sabihin, kasama yung kalooban mo, yung gusto mo talaga. Kasi may mga nag-uobey, hindi naman willfully. Hindi naman gusto. Ginagawa lang because siguro may takot, may reward, o mayroong gustong makamtan, makuha. Kaya ang problema, kapag hindi nakuha yon, wala na yung obedient. But sabi niya, if you are willing and obedient. So, ang pagsunod natin, dapat yung talagang gusto mo. Ang tawag dyan, yung bunga ng pagmamahal mo. Kaya huwag kayong magsisimba dahil takot lang kayo sa impyerno. Kasi ganun karamihan, general yan, di ba? Maniwala ako sa impyerno. Maniniwala ako sa Panginoon kasi takot ako sa impyerno. Kaya yung iba nag-evangelism, ganyan din. Pupunta ka ng impyerno. Yes, totoo naman. Pero ang problema, minsan, kapag ganun yung basihan ng obedient mo, kahit naman ang diablo, sumusunod naman. Naniniwala at sumusunod, sabi ni Santiago. At alam nyo ba, nanginginig pa yan sa pagsunod. Sa atin, hindi. Susunod ka, dahil pang reklamo. Diba? Ang diablo, wala na reklamo yan, nanginginig pa nga sa takot. Sumusunod siya. Pero not willfully. Hindi siya willing. Dahil sinatawag na conditional will. Okay? So, tignan natin. We are obedient, pero willfully ba? Gusto ba talaga natin? Pupunta kayo dito dahil Sunday lang ba? O pupunta kayo dito because you love God? Kasi alam nyo, kung pumunta kayo dito willfully, kasama yung kalooban nyo, andito talaga kayo. Kanya yan, hindi yung katawan mo lang nandito. Kasi inobliga mo lang yung sarili mo. Sunday ngayon, dapat nasimbahan ako. Which is, hindi ko sinasabing mali, na motivation natin yon, pero ang problema kasi kapag ganun nga, nandito ka, pero wala ka dito. Kasi wala yung will mo dito, wala yung kalooban mo, wala yung kung sino ka.
Nasaan ka? Nasaan yung isip mo? Nandun ka. Di ba? Yung katawan mo nandito. Pero yung kaluluwa mo, wala dito. Kaya nyo ba yun? Kasi you are not willing. Okay? Sisimba ka lang, dahil yun nga, takot ka, o kaya gusto mo lang na sagutin ng Diyos yung panalangin mo. So, hindi ko naman sinasabing masama yung mga yon. Kaya nyo yun? Pero dapat bugso ng ating damdamin, ng kalooban, ang sumunod sa Diyos. Okay, next. Yan. Ultimate will. Ito yung malupit talaga. Pag sinabing ultimate, ultimatum na yan. Ibig sabihin, wala kang magawa. Ito yung time na patutunayan ng Diyos na Diyos siya. Totoong Diyos siya. Kanya yun. Ngayon kasi, siyempre, yung grace nandyan pa. Diba? Kasi, yun nga. Pero, darating ang araw, kahit ayaw mong maniwala, yung mga tao sa paligid mo, mga tao dyan, they ignore God, binabaliwala nila, tinatawanan tayo, diba? O isang kabaliwan, etc. Sinasabi nila ang pagsunod sa Panginoon, ang pagpupuri sa Diyos. Pero time will come. Ngayon lang yan. Ayaw nilang maniwala o hindi sila naniniwala. Pero darating ang araw, ultimate will. Sa ayaw nila sa gusto, maniniwala sila. Gusto niyo ba yung ganon? Yung kanina, sabi ko kanina, ang obedient natin dapat willfully. Kasama yung kalooban natin. Pero darating ang araw, ultimate will ng Lord. Kahit na sa ayaw mo at sa gusto, maniniwala ka. Susunod ka sa Diyos. Kaya wag na nating antayin yung ganon. Sino nakaranas dito ng tatay na ganon? Bibilang ako ng 3, pag nandiyan ka pa rin, hindi ka bumabangon. Kung may mga magulang, tumatawa si Angie. Di ba? May sabihin, ayaw ng bata pero I give you warn. Di ba? Pag bilang ko na 3, hindi ka pa bumabangon dyan. Alam mo na. Sa ayaw mo't sa gusto. Sino nabilangan ng gano'n ng bata? O baka ngayon binibilangan pa kayo. O kayo na nagbibilang din. That tinatawag ultimate will. Ibig sabihin, sa ayaw niya sa gusto, dapat sumunod ka. Why? Because you're a parents. Right? Alam mo yung nakakabuti sa kanya. Ganun yun. Pero may pagkakataon, medyo maluwang ka naman. Di ba, Sir Anye? 5 minutes na kuwan. Internet. O, sige. O, 5 minutes. Mamaya 5 minutes. Diba? O, hindi ko alam na ganun ginagawa mo doon ha. Pero, may mga ganun. Parang ikaw, yung grace mo, yung pasensya mo, pero dating panahon, napuno na, di ba? Nasagad na yung pasensya mo. O, ayan. Gagamitin mo na ngayon yung kung sino ka. Nanay ka, tatay ka. You need to. So, ganyan po. Kaya akala ninyo, ang Diyos, mapagpatawad lang? Of course, makapagpatawad. Pero ngayon lang yan. Kaya nga sabi ng Bible in Isaiah, seek God while you will find. Hanapin mo habang matatagpuan pa. Manalangin ka habang nakikinig pa. Dahil darating ang araw, itong Diyos na to, papakita niya na totoo siyang Diyos. Ngayon, binabaliwala na lang. Walang problema. Hindi naman kawalan yun sa Diyos Yung magpuri ka, magpuri ka sa hindi naman kawalan yun sa Lord. Kaya nga yung paglilingkod natin, pagpupuri natin, is a privilege given by God. Bilang kanyang nilikha. Pero alam nyo, darating ang araw. Kaya sabi niya, marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Ultimate will yan. Next na verse. Yan. Therefore, God also has highly exalted. Si Jesus sinasabi niya dyan. And given Him the name which is above every name. That's Jesus. That at the name of Jesus,
Ano sabi niya? Every knee should bow. Of those in heaven, on earth, and those under the earth. Kahit sa ilalim ng lupa ka pa magtago. And that every tongue, bawat dila, should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Wala kang magagawa. Kahit sino. Kaya nga kasama dyan, yung mga sa ilalim ng lupa, ibig sabihin, doon si Satanas. Ewan kung sino ka man doon. Lahat. Kaya luluod. Yung sabi niya, therefore God also highly exalted him with above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow. Sinabi ba niyan na kung gusto nila, luluhod sila? Sinabi ba diyan? Kung maniniwala sila, luluhod sila. Ganun ba? May condition ba yung pagluluhod na yan? Wala. Naintindihan nyo? Are you there? Walang condition yan. Gagawin mo yan sa ayaw mo sa gusto. Dahil ang Diyos ay Diyos. Kaya kung babasahin nyo yung Revelation, makakapangilabot doon. Ay, nakita ni John, sabi niya, bakit itong mga taong ito, tinalayuan sila ng kamatayan? Babasahin ba yun? Grabe, yung kamatayan lumalayo sa'yo. Tayo, hinahabol ng kamatayan ngayon. Hinahabol tayo ng kamatayan. Si Eric nga, nag-apply sa kamatayan. Nilayuan din. May mga lumalayo, di ba? Pero darating ang araw, itong mga tao na sabi niya, bakit? Di ba? Butas-butas na yung katawan mo, di ba? Kinagat ka na ng alakdan, di ba? Binuhusan ka na ng kumukulong langis, pero hindi sila namamatay. Alam niyo yun, yung special na hayop na yon, yung may sting sa, parang scorpion kung nakakita kayo, parang ganun yung itsura niya. Pati yung buntot niya, pag kinagat ka, may kamandag. Tapos yung pag kinagat ka, may kamandag din. At alam niyo ba, 5 months mong mararamdaman yung sakit na yon. 5 months. Very specific. 5 buwan. Kaya nga mag-aasam ka talaga, mamatay na lang. Di ba ganoon pag nahihirapan tayo? Tama? O ako lang ba? Lord, kunin mo na ako. I want to go home. Ay yung kayang 5 months. Di ba? Tortured ka. Physically, emotionally. Kaya nga sabi ng mga tao, bundok, batabunan mo na kami. Gusto na naming mamatay. Pero ang sabi doon, lumalayo ang kamatayan sa kanila. Hindi sila mamatay-matay. Anong reason ng Lord doon? Ito yung other side ng Diyos na hindi alam ng mga tao. Anong sabi niya? Para ipakita, iparanas na siya ay totoong Diyos. Makaramdaman nila yung galit ng Diyos. Ganun ang Diyos. Ang alam lang natin, ang maraming tao, ang alam nila, God is forgiving God, mapagmahal na Diyos, mabiyaya na Diyos. Hindi ko naman sinasabing hindi masama. Totoo naman yun. Faithful God, faithful even we are not faithful. Totoo yun. Tama po ba? Pero wag nating tingnan din sa other side. Wag natin ding isang tabi yung ibang bahagi. Diba? Ng Diyos. Kasi gano'n yung ibang mga tao eh. O kaya, yun nga, may nag-comment sa kuwan ko, sabi niya, ang Diyos mo ba na mabuti ay ganito? Yan. Nabasa niya siguro hindi naman nagbabasa siguro ng Bible, pero nung nagbasa siguro siya, na-timingan pa niya yung si Elijah ba yun? Yung tinutokso ng mga bata na kalbo. Ganyan. Si Elijah o Elisha? Si Elisha yata. Di ba? Yung mga bata. Tapos, naglalakad siya na ganyan sa kalsada, medyo may taas ng, imagine nyo, di ba, sa mga probinsya, may bundok na ganyan, so andun sila sa ibabaw ng bundok, andito siya, naglalakad. Diba? Habang naglalakad, kumukuha pa sila ng bato, hindi lang kontento na sabihan kalbo, hindi lang ganun, tukso. Kumukuha pa sila ng bato, pinupukol pa. Eh, hindi nila alam, propeta ng Diyos yun, lingkod ng Diyos yun.
disrespect, di ba, sa Diyos na tumawag sa kanya, yung pagkatao niya. And then, anong ginawa niya? The curse, sabi niya, at may lumabas na mga uso, o leon ba yun? Kinain yung mga bata. Sabi niya, is that your God? Good? Tanong niya sa akin, yan ba yung Diyos mo mabuti? Yun lang inabasa niya na part. Kaya sabi ko, siguro timing na, di ba? Mahilig siguro magbasa ng kwento. Ayun, timingan niyang basahin. Na dapat, mas matakot sila na, ang Diyos pala may ganitong katangian. Di ba? Maging mas warning na, hindi lang pala napagpapatawad ang Diyos. Hindi lang pala mabuti kahit sa hindi mabuting tao. Di ba? Anong sabi ng Diyos? Pinapaaraw niya sa mabuti at masama. Pinapaulan niya sa mabuti at masama. Because God is a perfect God. Pero, that's the ultimate will of God. Ano yun? Sa ayaw mo't sa gusto. Luluhod ka. Kahit napipi ka, ayaw mong ibuka yung bibig mo, ibubuka mo yan at sasabihin mo, Jesus is Lord. You confess. Wala kang sinasabi dyan, di ba? And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Hindi niya sinabi na, if you want to confess, if you want to believe, kung gusto mo. Kundi sabi niya, lahat ng dila, magpapahayag. Walang kondisyon dyan. Makita mo, naramdaman mo yung bigat ng kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang authority, pinapakita niya. Hindi ka pwedeng mag-arte-arte dyan na talagang mangyayari. Because God is a God. Diyan niya ipapakita, siya ay totoong Diyos. Okay? Na may Diyos na totoo na nag-i-exist, na binaliwala ng marami na matagal na panahon. Pero hindi yon habang panahon. Ipapakita ng Diyos. Okay? At may karapatan siya. Tama? Then, next. Yan. Kaya naman, gusto ng Diyos, ito yung gusto niya. Isa sa mga gusto niya, kalooban niya. Ano to? General will niya. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya. Gaya ng inakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Binigay ng Diyos lahat ng pagkakataon, ng pribilehiyo sa atin, at minsan yung mga tao pa, akala nila, hindi totoo yung sinabi ng Diyos. Ano ba yung sinabi niya dyan? Tinutukoy po dyan, ang konteksto dyan, yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Nakinig na ba kayo ng ganon? Pinanggit dyan, sabi niya, mga ninuno namin, noon pa yan, sinasabi na hanggang ngayon, di pa rin nangyayari. Yung second coming, kaya yung gospel, di ba? Jesus died, Jesus rose again, and then, babalik siyang muli. Dapat kompleto yan. Walang silbi yung kamatayan niya kung hindi siya muling nabuhay. At wala rin silbi yung pagkabuhay niya kung hindi siya muling babalik. Bakit siya babalik? Para tayo kunin sa kanyang piling. Amen? Ito yung general will niya. Ano yun? Lahat ayaw niya ng sino man ay mapahamak. Kaya tayo minsan, mga tao, mainipin din, di ba? Mamatay ka na sana. O kaya naman, sabihin na, bakit siya ang sama-sama, hindi pa mamatay-matay ito? Naisip nyo ba yun? Diba? O kaya naman, bakit siya napakabuti, ang dami naman diyang masasama. Kaya pag mahal natin sa buhay, napakabait ng kuya ko na to. Bakit may masama naman dyan na, minsan, dala na frustration. May mga ganun. Pero alam nyo, bakit yung mga masasama, kung minsan, bakit tumatagal ang buhay? Hindi naman lahat ng masama. Kaya sabi na, masamang damo. Ano yan? Matagal mamatay. Mahabang buhay. Hindi ko totoo yun.
Dami ko nang naging kaibigan, hindi nagbago, namatay ng maaga, hindi na tumanda. Ako, ang dami ng dilubyong sakit na pinagdaanan, hanggang ngayon, buhay pa naman ako. Sila ang lulusog nila. Nabaril ang ulo, nasaksak, kung ano-anong nangyari. Patay. Mata pa. Hindi, totoo, okay maniwala doon. Ngayon, bakit minsan nabibigyan sila ng pagkakataon na mas humaba pa ang buhay? Kasi binibigyan sila ng pagkakataon ng Diyos. Hindi dahil dapat silang mabuhay, kundi dahil binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Diba? Hindi dahil karapatan nilang mabuhay, hindi ho yun. Dahil binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon. Pagkakataon na magbalik loob. Kasi yun naman ang gusto ng Lord. Amen? Kung ayaw mo sa ngayon, ayaw mong maniwala, ayaw mong magbalik loob, ngayon lang yan. Kasi darating ang araw, sa ayaw mo't sa gusto, luluhod ka pa rin. Maniniwala ka pa rin. Kahit ayaw mo. Nagbigay na ng warning ang Diyos. That's the ultimate will ng Lord. Wala tayong magagawa doon. Tama? Kaya nga, sabi ko, kung ayaw mong maglingkod, ayaw mong magpuri sa Panginoon, hindi yung kawalan sa Diyos. God, ang isa sa attribute ng Diyos, God is self-sufficient God. Kaya kung naglilingkod tayo sa Diyos, hindi tayo pwedeng magmayabang sa Diyos. Lord, I serve you. It's a privilege to serve God. Kaya, di ba, lagi kong sinasabi sa inyo kung minsan, tumatayo ako, it's a privilege to, di ba? It's a grace by the grace of God. Dahil ayaw mo o hindi. Kaya maalala nyo, si Jesus noon, naglalakad siya, nagpupuri yung mga disciple niya, diba? Yung mga pareseo, sabi, ang iingay ng mga yan, pahintuin mo nga. Maalala nyo yun? Sabi, pag iyang mga yan, hindi na sumigaw, bato ang sisigaw. Ibig sabihin, ang Diyos, kahit ayaw mo, pwede siyang gumamit kahit non-living things. Walang buhay, walang silbi. Gagawin niyang may silbi. Kaya makita nyo, bakit hindi sila Regine Velasquez ang song leader natin? Bakit hindi sila Kuli Disma? Magaganda, magagaling ang boses. Di ba? Bakit ang isang Mariela ang song leader natin? Na taga-Tondo lang. Na teacher lang naman pagdating ng panahon. Bakit hindi sino pa ba? Yung mga magagaling na song leader. Diba? Why? Kasi hindi naman sila kawalan sa Diyos. I give you a gift. Kung ayaw mong gamitin sa akin, hindi ang kawalan sa akin. Kawalan sa'yo, kawalan sa atin yun. Yung gift mo, ginamit mo, hindi para sa Diyos, hindi yung kawalan sa Diyos. Kawalan yun sa atin. Why? Diba? It's a privilege. Amen? Kaya huwag kayong mainip. Nakakainip man totoo, nakakainis man minsan, pero isipin mo, binibigyan to ng Lord ng pagkakataon. Diba? Minsan, nangyari na, muntik nang mamatay. Muntik nang namatay, dapat namatay ka na. So isipin mo, binibigyan ng Lord ng pagkakataon. Na makilala. May mga ganon. Para bang yung buhok na lang. Todas na. Pero hindi pa rin nangyari. Ibig sabihin, God give them a chance. O tayo man. Bakit tayo buhay pa hanggang ngayon? Ang Diyos, binibigyan tayo ng pagkakataon para magamit din niya to fulfill His purpose. Pero tandaan ninyo, huwag tayong mainip. Siguro, humingi tayo ng pasensya, di ba? Sa Panginoon, Lord, dagdagan mo yung pangunawa ko, yung pasensya ko. Yung pagtitimpi ko. Dahil alam mo naman, o alam naman natin, alam na natin yan, na darating ang araw sa ayaw nila at sa gusto, maniniwala pa rin naman sila. Luluhod pa rin naman sila. Kaya ngayon pa lang, huwag mo nang hayaang puwersahin ka ng Diyos at sa ayaw mo sa gusto, lumuhod ka.
magkusa ka na. Amen? Now is the time to willfully kneel down and worship God. Huwag mo nang kailangan bilangan ka. 1, 2. Kukunin ko na yung cellphone. Pag hindi ka umakyat dito, o hindi ka matutulog, you use your authority. Diyos siya wala tayong magagawa. Amen? Kaya is a privilege. Amen? Na ngayon nakakapag-worship tayo sa Panginoon. Yung mga tao na yan, ayaw nila ngayon. Walang problema. Sa Diyos, walang problema yan. Hindi yung kawalan sa kanila. Hindi siya kawalan. Kaya maalala niya sa Book of Acts, sabi ng Panginoon doon, di ba, ni Pablo, sabi niya, ang Diyos natin, ang totoong Diyos, sabi niya, ay hindi yung nakatira sa mga templo at kailangan niya ng paglilingkod ng tao. Alala niyo yun? Sa Episo yata yon, sa lugar ng Episo, nakita ng Diyos, ni Pablo, di ba? To unknown God, nakalagay doon. Sa Diyos na hindi namin kilala. Nakalagay sa templo nila. Kaya mayroon talaga silang, di ba? Hindi nila kilala. Ibig sabihin, may hinahanap talaga sila. Ganon naman talaga tayo Kasi ganon tayo nilikha ng Diyos. Kaso lang, patuloy nating sinusuway yung pagkalikha sa atin. Okay? Are you there? Yan. Kaya ito yung general na kalooban ng Panginoon. Gusto niya, ang sino man huwag mapahamak. Gusto niya, lahat magbalik loob sa Diyos. Or else, huwag mong antayin na darating ang araw sa ayaw mo't sa gusto, pupwersahin ka pa. Wala na yun. Diba? Yung para bang pinwersa kang kainin, hindi mo na malasahan yun kasi kaya mo kinain yun dahil pinwersa ka lang. Hindi yung talagang binigyan ka ng pagkakataon. Mamili ka na kung anong gusto mong pagkain dyan. Diba? Ayun, papakain sa iyo, maanghang. Ayaw mo naman yung maanghang. Pero kailangan mong kainin. Diba? O gulay. Diba? O kaya karne. Ayaw mo nga, biditya ka dyan nga ako Diba? Pero, wala kang magagawa. Wala tayong magagawa. We just created by God. Nilikha lang tayo ng Diyos. Amen? So, it's a privilege to serve God. Kaya magpatuloy tayo at patuloy din tayo magpagamit sa Panginoon. Sa hindi maliit o malaking paraan. Lahat yan pantay-pantay sa Panginoon. Bakit ka pa buhay ngayon? God gave you a chance to serve God. Hindi lang para kumain, kumita ng pera, gawin yung gusto mo, hindi ho ganun. Nilikha tayo ng Diyos at buhay pa tayo because God gusto niya, makapaglingkod ka rin sa Panginoon. Ma-enjoy mo yung pagsunod mo sa Diyos. Hindi yung kailangan kang pwersahin bago sumunod. Kaya ang diablo, kaya sabi niya, naniniwala ka na may Diyos, sabi ni James, mabuti yan, kahit ang diablo naniniwala din. Kasi wala nga siyang magagawa kundi maniwala. Pero, wala na yon. Hindi yun saving grace. Hindi yun makapagliligtas sa kanya. Pinwersa lang siya kasi nga wala siyang magagawa. So sana wag dumating yung ganong pagkakataon. At yan ang tinatawag nila na sa huli ang pagsisisi. Kaya dapat sabihin mo, dapat noon pa naniwala na ako, dapat noon pa lumuhod na ako. Ngayon, sa ayaw ko sa gusto, luluhod pa rin naman ako. Wala ka rin magagawa. Diyos siya Kaya masusunod siya pa rin. Kaya nga yung sa atin, di ba? Tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Di ba? Hindi lang tagapagligtas, kundi Panginoon din. Ibig sabihin, siya yung naghahari sa buhay natin. So, ganun din yon. Time will come. The ultimate will of Lord. Mangyayari yon. But thank God, He gave us a chance. Amen? Kaya samantalahin natin yung pagkakataon na yon. Huwag nating abusuhin. Kasi yung iba, minsan, saka na yan, mayroon pa naman ganito sa kwan pa naman, 2013 darating ang Panginoon. 2013. 23 na nga pala ngayon. No? Sa 2030 pa naman darating. Hindi ho ganun. Sabihin, every chance, grab opportunity. Kasi, that chance, hindi mo na alam kung makakanasan mo pa o makikita mo pa bukas. Amen? Walang may hawak ng buhay natin.
Sorry. Hindi natin hawak ang buhay natin. Diyos lang may hawak. Po ba? Sino ang may kakilala dito? Mga kaklase mo noon, wala na ngayon. Meron ba? Yan, nagkaroon nga kami ng group chat sa mga magkaklase nung elementary. Yun, nagbalibalita. Si ganito, wala na. Si ganito, wala na. Yung iba naman, nagbabalita na. Kamusta na kaya? Kamusta na yung health ninyo? Ako, nagme-maintenance na 10 years na. Ako, ganito na rin. Ilan na yung iniinom? Ganun na yung mga usapan. Mga adult ka na eh. Ikaw, ilan ng apo mo? Mga ganun na yung usapan. Matatanda na eh. Mga may edad na. Pero yung iba, hindi na inabot ng edad. Kaya we should thank God. Magpasalamat tayo sa pang-inabot pa natin yung ganitong edad. Yung mga ibang klase natin, hindi na umabot. Diba? Kayo, meron bang mga ganon? Hindi natin kasi hawak yung buhay natin. So, bawat pagkakataon, pwedeng lumipas yan, hindi na babalik. Hindi na natin makakita. Tayong lahat ay sumandali niyo mo ko. May komunyon pala tayo, di ba? O, tayong lahat tayo. Kalimutan ko, hindi nagsisinyas si Gior eh. Digital team, hindi nagsisinyas eh. Yan na. Okay tayo.